everyone, I'm going to discuss the chapter 20, which is Ophthalmic Surgeon in Hong Kong of Rizal. So let's get started. Matapos mailathala ang filibusterismo, ay umalis si Rizal sa Europe at nanirahan sa Hong Kong mula Nobyembre 1891 hanggang Hunyo 1892. So, ang kanyang mga dahilan para umalis sa Europe ay ang mga sumusunod. Number 1, hindi na kinaya ni Rizal ang buhay sa Europe dahil sa mga politikal na pagkakaiba-iba nila ni Marcelo H. del Pilar at iba pang mga Pilipino sa Espanya. At number 2, gusto niyang mapalapit sa Pilipinas at sa kanyang pamilya. Pamamaalam sa Europa. Noong 3 ng Oktubre 1891, nilisan ni Rizal ang jet patungo sa Paris. Mula sa Marseilles, sumakay siya ng barkong Melbourne patungo sa Hong Kong noong Oktubre 18, 1891. Sa paglisan ni Rizal, dala niya ang sulat ng rekomendasyon ni Juan para kay Manuel Campos, isang makabayang naninirahan sa Singapore, at dala din niya ang 600 kopya ng El Filibusterismo. Sa kanyang barkong sinakyan, mayroong higit sa 80 first-class passenger, karamihan ay Europeans, kabilang ang 2 Kastila. Makipagkaibigan din siya sa maraming commissioner. Isa na rito si Father Puig, isang Tyrolese, at nakipaglaro siya ng chess. So, isang insidente ang nangyari kay Rizal habang sakay ng barkong Melbourne kasama ang mga pasahero sa silid kainan, kung saan pinag-uusapan siya ng may pagmamaliit ng mga German ladies, ngunit nanahimik lamang siya. Dumating si Rizal sa Hong Kong ng Nobyembre 20, 1891 at sinalubong siya ng mga Pilipinong residente kasama ang kaibigan niya na si Jose Maria Basa. Nanirahan siya sa number 5 de Aguilar Street, number 2 Rednazola Terrace, kung saan nagbukas siya ng klinik doon. Noong Disyembre 1, 1891, sinulatan niya ang kanyang mga magulang para humingi ng permisong makauwi. Sa araw ding iyon, sinulatan siya ng kanyang bayaw na si Manuel T. Hidalgo at ibinalita ang deportasyon ng 25 katao sa Calamba kasama na ang kanyang pamilya. So, naging masaya ang Pasko ni Rizal sa Hong Kong dahil dumating ang kanyang mga mahal sa buhay. At sinulatan niya si Blumentritt ng masasayang pangyayari na naganap sa kanyang buhay sa Hong Kong. Ginamit na rin Rizal ang kanyang propesyon bilang isang manggagamot upang masuportahan ang kanyang pamilya. Isa sa tumulong sa kanya ay ang kaibigan niya na si Dr. Lorenzo P. Marquez. Inilapit niya kay Rizal ang kanyang mga pasyenteng may karamdaman sa mata. Matagumpay niyang naoperahan ang kanyang ina sa Hong Kong nang sa gayoy muli siyang makapagbasa at makapagsulat. Sumulat muli si Rizal kay Blumentritt kung saan ipinaalam nito ang lumalaganang sakit na influenza ng dahil sa epidemya. Sa kanyang medical practice, maraming kaibigan ang sumusuporta at tumutulong sa kanya. Si Mr. Bostid, Dr. Ariston Bautista Lin at Don Antonio Vergel de Dios. Dahil sa husay na ipinakita ni Rizal sa paggagamot sa mata, marami dito ang humahanga. Isa na dito si Dr. Herminiano D. Ocampo na binigyan siya ng isang magandang mensahe. Ang proyektong Borneo. Pinalak ni Rizal na magtayo ng isang kolonya sa Borneo upang gawing bagong tirahan o New Calamba ng mga pamilyang Pilipino. March 7, 1892, pumunta si Rizal sakay sa barkong Menon para makipag-usap sa pinuno ng British tungkol sa pagtatayo ng Filipino economy. Nagtagumpay siya sa kanyang misyon at willing na magbigay ng 100,000 hektaryang lupa na magagamit sa 999 years nang walang bayad o buwis ng mga British authorities sa Borneo. At dahil sa matagumpay na proyekto, pinagkalat ng kaibigan ni Rizal sa Europe ang colonization project at sumulat agad si Lopez Haina na nakikisama siya sa proyekto ni Rizal. Ngunit sa kabila ng lahat, meron pa din ang hindi pumapabor sa proyekto ni Rizal. Yon ay si Hidalgo, isa sa bayaw ni Rizal. The infamous whaler at tinaguriang mga ngatay ng mga Cubano ay pinaalis na sa kanyang panunungkulan bilang gobernador. Si Eulogio Despujol, konde ng Caspe, Bagong Luklok na gobernador general, ipinahayag ang isang mainam na programang pampamahalaan. Pagkaraang maghintay ng 3 buwan para sa sagot sa una niyang liham noong Disyembre 23, 1891, muling sumulat si Rizal at ibinigay ito sa kapitan ng barko para makasigurong makakarating iyon kay Gobernador Despujol. Hindi pa rin nag-reply si Despujol sa sulat ni Rizal bagkos ipinagpaalam nito na hindi niya maaaprobahan ang nanais ni Rizal na payagang manirahan ang
mga Pilipinong walang lupa sa Borneo. Sinulat ni Rizal ang mga karapatan ng tao o The Rights of Man na ipinaroklama sa Rebolusyong Pranses noong 1789. Sinulat niya din ang A la Nación Espanola, isang pagsamo sa Espanya na iwasto ang kamaliang ginagawa sa mga taga-Kalamba. Noong December 1891, sinulat niya rin ang Sa Mga Kababayan o To My Countrymen na ipinaliwanag ang kalagayang agraryo sa Kalamba. Noong March 2, 1892 naman, sinulat niya ang Una Visita a la Victoria Gaol o A Visit to Victoria Gaol, isang paglalahad tungkol sa una niyang pagdalaw sa kolonya sa bilangguan sa Hong Kong. Kolonisasyon do British North Borneo par de Families de les Philippines ay isang kolonisasyon ng British North Borneo ng mga pamilya mula sa mga isla sa Pilipinas. Isinulat ni Rizal sa Pranses. Isinulat naman ni Rizal sa Espanyol ang proyekto de colonización del British North Borneo por los Filipinos, isang proyekto ng kolonisasyon ng British North Borneo ng mga Pilipino. Ang pulang kamay o La Mano Roja na nailathala sa malapad na papel sa Hong Kong noong Hunyo 1890. Konstitusyon ng La Liga Filipina ang pinakamahalagang naisulat ni Rizal sa Hong Kong na nailathala noong 1892. Para malinlang ang mga otoridad ng Espanya, naglagay ng maling impormasyon sa mga CP. Sinabi rito ang mga ito ay inilimbag ng London Printing Press No. 25, Calle Kulog, London. Nakapagpasya si Rizal na bumalik na Maynila noong Mayo 1892 sa kadahilan ng nakikipag-usap siya kay Gobernador Despujol tungkol sa kanyang proyektong kolonisasyon ng Borneo. Maitatag ang La Liga Filipina sa Maynila at mapatunayan na nagkakamali si Eduardo Lete na nasa Madrid na tumaligsa sa kanya at sinabing siya si Rizal na nakomportable at ligtas na naninirahan sa Hong Kong ay nag-abandonas sa kanyang pinaglalaban para sa bayan. Tinutulan ng mga kamag-anak ni Rizal ang kanyang nais na pagbabalik sa Maynila dahilan sa ito ay nangangahulugan lamang ng kamatayan. Abril 15, 1892, inilarawan ng pagtuligsa ni Lete na nailathala sa La Solidaridad na si Rizal ay isang duwag, makasarili at oportunista, isang makabayan lamang sa salita. Noong June 19, 1892, pinagdiwang niya ang kanyang 31st kaarawan in Hong Kong. Ginawa ni Rizal ang mga sumusunod na sulat bago umalis ng Hong Kong na iningatan ni Dr. Marquez na bubuksan lamang kung siya ay mamamatay. Ang mga sulat ni Rizal bago umalis ng Hong Kong. Sulat sa kanyang magulang at mga kapatid. Sulat sa Sambayanang Pilipino. Sulat sa Gobernador General Despujol. Nagbalik si Rizal kasama si Lucia sa Maynila. Kasabay naman ng pag-uwi ni Rizal ay ang pagsasampa ng mga kaaway niya ng kaso. Sa paglisan ni Rizal sa Hong Kong, ang Konsul General ang nagbigay ng garantiya na pamahalaan ng kanyang kaligtasan ay nagpadala ng kable kay Gobernador Despujol na ang biktima ay nasa bitag na. Nang araw din iyon, Hunyo 21, 1892, isang lihim na kasong laban sa relihiyon at laban sa bayan ang inilahabhala sa Maynila laban kay Rizal at kanyang mga kapanalig. Ipinag-utos din ng mapandinlang na si Despujol ang kanyang kalihim, si Luis de la Torre, na alamin kung si Rizal ay isang naturalisadong mamamayang Aleman gaya ng bali-balita na isang gayon ay magawa sila ng mabigat na hakbang laban sa isang tao na nasa ilalim ng proteksyon ng isang malakas na bansa. Samantala, mapayapang tinawid ni Rizal at ang kanyang kapatid ang dagat China. Wala silang kaalam-alam sa panlilinlang ng mga Espanyol. Thank you for listening!